Ang mga magulang ko, tanging siya lang ang nakita nila. Ang gintong batang hindi ko kailanman magiging. Hindi nila namalayan na lumipat ako ng estado hanggang sa sila'y magmakaawa. Isang bagay lang ang sinabi ko na nagwasak sa kanila. Ang pangalan ko ay Ethan. At kung kailangan kong ilarawan ang dinamika ng pamilya ko sa isang salita, yun ay hindi balansyado. Noong lumalaki kami, ang mga magulang ko, sina Mark at Linda, ay hindi lang may paborito. May paborito silang anak. Ang nakababatang kapatid ko, si Ryan, ang gintong bata. Siya ang kanilang kayabangan at kagalakan. Ang siya nilang pinapahalagahan, pinupuri, at sinusuportahan sa lahat ng paraan. At ako ang hindi nakikita. Ang batang nakakakuha lang ng sapat na pansin para mabuhay, pero hindi sapat para maramdaman na mahalaga ako. Si Ryan ay isa sa mga batang gustong-gusto ng lahat na makasama. Mayroon siyang magnetic na enerhiya, laging ngumingiti, laging nagsasalita, laging kaakit-akit mula nang matutong maglakad. Para sa mga magulang ko, parang milagro siya. Ako naman, tahimik at mas nakalaan sa sarili. Mahilig ako sa mga libro, pagguhit, at paggawa ng maliliit na proyekto sa aking kwarto. Hindi ako ang klase ng batang magpapasaya sa buong silid at siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi nila ako pinansin. Nagsimula ang favoritism ng maliit nung bata pa kami. Mas marami si Ryan na laruan kaysa sa akin. Noong una, akala ko baka dahil mas bata siya at gusto lang ng mga magulang ko na mapasaya siya. Ngunit habang tumatanda kami, naging malinaw na hindi ito tungkol sa edad niya. Ito ay tungkol sa pagiging bituin niya at ako, ang ibang bata. Ang mga kaarawan ni Ryan ay isang perpektong halimbawa. Sa mga kaarawan ni Ryan, ang mga magulang ko ay nagsasagawa ng malalaking party, mahal na mga regalo, at ang lahat ng bagay. Para sa akin, kadalasan cake lang at maligayang kaarawan bago sila bumalik sa pagsasalita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ni Ryan. Isang taon, naalala ko humingi ako ng bagong art set. Sa halip, isang pack ng mga panulat mula sa dollar store ang nakuha ko. Samantalang si Ryan, nakatanggap ng bagong bisikleta sa kaarawan niyang iyon. Pero hindi lang materyal na bagay. Ang emosyonal na kapabayaan ay mas masakit pa. Noong nakakuha ako ng straight A sa report card ko, noong middle school, sobrang saya ko. Inisip ko, baka ito na ang makuha ang pansin nila. Ipinakita ko sa nanay ko na umaasa na sana kahit papaano. Good job, Ethan. Sa halip, tiningnan lang niya ito at sinabi, ayos lang. Bago siya lumingon upang magyabang tungkol sa mga pinakabagong laro ni Ryan sa basketball. Hindi naman siya magaling sa basketball, pero somehow, ang 2 puntos niya sa isang laro sa middle school ay mas exciting kaysa sa mga akademikong tagumpay ko. Nangyayari ang ganitong mga bagay palagi. Kung may interes si Ryan, todo suporta ang mga magulang ko. Binibili nila siya ng gamit, ipinarehistro siya sa mga leksyon, at sinusuportahan siya sa bawat laro. Pero kapag may ipinakita akong interes sa isang bagay, para bang napakahirap nilang pakialaman ito. Isang beses sinabi ko sa kanila na gusto kong magtayo ng isang maliit na online shop para magbenta ng mga handmade na crafts. Nag-iipon ako ng ilang buwan at kailangan ko ng konting dagdag na pera para bumili ng mga supplies. Tumawa ang tatay ko at sinabi, "Huwag mong sayangin ang oras mo sa ganyan. Mag-focus ka sa isang praktikal na bagay." Pagkatapos ilang buwan, ipinahayag ni Ryan na gusto niyang magtayo ng isang fitness gear brand. Agad nilang binuksan ang kanilang mga wallet. Tinulungan nila siyang bumili ng mga kagamitan. Nagbayad ng isang profesional na website at nag-hire pa ng graphic designer para gumawa ng logo niya. Naalala ko na nakaupo lang ako doon at pinagmamasdan ang lahat ng ito habang iniisip. Bakit siya laging binibigyan ng lahat
habang ako kailangang maglaban para sa mga mumo. Nang makarating ako sa high school, natutunan ko nang itigil ang pag-expect ng kahit ano mula sa kanila. Si Ryan ang mundo nila at ako ay ang lalaki na nakatira lang sa parehong bahay. Sobrang focus nila sa paggawa ng paraan para magtagumpay si Ryan. Hindi nila namalayan na unti-unti akong umaalis. Si Ryan, syempre, gustong-gusto na siya ang sentro ng atensyon. Mayroon siyang mayabang na attitude. Parang alam niyang siya ang paborito at nasisiyahan siyang ipamukha ito sa akin. Kung bumili ako ng bagong sapatos, pagtatawanan niya ako at sasabihin, "Finally, nagpapalit na mula sa mga hand-me-downs." Kung sumali ako sa isang pag-uusap sa hapagkainan, siya ang mag-i-interrupt at ibabalik ang usapan sa kanya. Hindi lang nakakainis, nakakahiya. Pakiramdam ko hindi ako kabilang sa sariling pamilya ko. Hinihikayat ng mga magulang ko ang ugali ni Ryan sa pamamagitan ng hindi pagtawag sa kanya. Kung magrereklamo ako, sasabihin nilang sobrang sensitibo ko o baka si Ryan ay nagbibiro lang. May isang insidente na tumatak sa alaala ko. Nangyari ito nung senior year ko sa high school at sumali ako sa isang regional competition para sa mga ideya ng maliit na negosyo. Ilang linggo kong inihanda ang pitch ko, gumawa ng mga prototype, at pinino ang aking presentasyon. Nang manalo ako ng unang pwesto, umuwi akong puno ng excitement. Ibinigay ko ito sa mga magulang ko, umaasang baka, siguro, magsimula na silang maging proud sa akin. Sagot ng tatay ko, "Ayos lang, pero nakita mo na ba ang bagong logo ni Ryan? Ang ganda tignan." Hindi man lang tiningnan ni nanay ang aking achievements. Pumunta ako sa kwarto ko ng gabing yon at umiyak. Hindi dahil gusto ko pang makuha ang approval nila, kundi dahil na-realize ko na hindi ko na ito makakamtan. Doon ko napagdesisyonan na kailangan kong makaalis. Hindi ko kayang magpatuloy sa isang bahay kung saan ako laging hindi pinapansin at hindi pinahahalagahan. Nagsimula akong gumawa ng plano upang umalis pagkatapos ko ng graduation. Pero syempre, hindi madali ang umalis. Ang mga magulang ko ay naglabas ng napakaraming pera para sa negosyo ni Ryan, kaya halos wala nang natira para sa akin. Nang sinabi ko sa kanila na gusto kong lumipat at mag-focus sa sarili kong maliit na negosyo, agad nila akong pinigilan. Sinabi ng tatay ko, hindi namin kayang magsimulang muli. Ang negosyo ni Ryan ang magiging hinaharap ng pamilyang ito. Parang slap in the face. Hindi nila man lang inisip ang mga pangarap at ambisyon ko dahil masyado silang abala sa pagsuporta kay Ryan. Doon ko natutunan na hindi ko sila pwedeng pagkatiwalaan. Kung gusto ko ng mas magandang buhay, kailangan ko itong buuin mag-isa. Walang tulong nila. Kaya't eksakto iyon ang ginawa ko. Matapos ang kabiguan ng aking high school years at ang malinaw na favoritism ng mga magulang ko, alam kong hindi ko na kayang magtagal pa. Ang kaunting pananampalataya ko na natira sa kanila ay nawala nang ibuhos nila ang libu-libo sa kalahating tapos na negosyo ni Ryan at tinalikuran ng akin. Iyon na ang huling patak. Nagdesisyon akong hindi na maghihintay na may magbigay sa akin ng pagkakataon. Gagawa ako ng pagkakataon para sa sarili ko. Pero narito ang bagay. Kapag ikaw ay laging hindi pinapansin at binabalewala, matututo kang panatilihing tahimik ang iyong mga plano. Hindi ko aaminin sa mga magulang ko na nagtatrabaho ako sa sarili kong negosyo. Hindi ko gagawin iyon lalo na kung sila ay ganun kayayabang sa akin. Kaya't nagtago ako. Ang unang hakbang ko ay mag-ipon ng bawat sentimos na kaya ko. Nagtrabaho ako ng part-time na trabaho. Pagkatapos ng klase, nagtuturo, nagbabantay ng bata, pati na rin ang ilang freelance work online. Nagsisinungaling ako sa mga magulang ko at sinasabi ko na nagvo-volunteer ako sa library o nag-aaral sa bahay ng kaibigan.
Hindi sila nagtanong ng marami. Siguro dahil abala sila sa pagbabantay kay Ryan. Sa perang naiipon ko, nagsimula akong mag-aral kung paano magpatakbo ng negosyo. Nagpupuyat ako para manood ng mga tutorial sa marketing, web design, at paghahanap ng supplier. Hindi ito glamorous. Nagtatrabaho ako sa maliit kong kwarto. Kadalasang tinatago ang laptop ko kapag may pumasok. Parang lihim. Pero honestly, nakakatuwa. Sa unang pagkakataon, nagtatrabaho ako para sa isang bagay na sa akin. Ang ideya ko ay simple. Gusto kong lumikha ng mga custom-designed na produkto. Mga bagay tulad ng mugs, tote bags, at stationery na may appeal sa mga niche audiences. Hindi ito groundbreaking, pero naniniwala ako rito. Nagsaliksik ako tungkol sa mga trends, nagdisenyo ng mga mock-up, at nakahanap pa ng maliit na supplier na handang makipagtulungan sa akin sa isang budget. Noong una kong nabenta ang isang produkto, akala ko iyak ako. Hindi malaki ang pera, $15 lang para sa isang custom mug. Pero pakiramdam ko nanalo ako sa lottery. May isang tao na nagmahal sa isang bagay na nilikha ko. Samantala, ang negosyo ni Ryan ay bumagsak ng malaki. Bumabalik siya mula sa mga meeting, kasama ang kanyang team. Mga kaibigan niyang mas maraming oras sa pag-inom kaysa sa pagtatrabaho at nagrereklamo kung gaano kahirap makakuha ng mga kliyente. Ang mga magulang ko, sa halip na panagutin siya, naglabas pa ng pera para sa problema. Binayaran nila siya ng bagong kagamitan, isang marketing consultant, at nagrenta pa ng maliit na opisina para sa kanya. Narinig ko minsang sinabi ng tatay ko, "Huwag mag-alala, Ryan. Kailangan lang ng oras. Binubuo mo ang isang malaking bagay." Pinipilit kong hindi tumawa. Hindi gumalaw si Ryan. Pero tinatrato siya ng mga magulang ko na parang siya na ang susunod na Steve Jobs. Habang si Ryan ay nagsasayang ng kanilang mga resources, ako ay tahimik na pinapalago ang maliit kong negosyo. Ang online shop ko ay nagsimulang magka-traction dahil sa matalinong social media marketing at word of mouth. Nagpo-post ako sa mga forum at grupo kung saan naroroon ang mga target audience ko. Lihim na ipinapakilala ang mga produkto ko nang hindi halatang agresibo. Dahan-dahan, nagsimulang dumating ang mga orders. Pagkatapos ng graduation ko sa high school, kumikita na ako ng sapat upang masuportahan ang sarili ko. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko. Siyempre, inisip nila na nag-iisip pa ako. Nang sinabi ko sa kanila na gusto kong lumipat, hindi nila ito pinansin. Sinabi ng tatay ko, "Magandang balita. Baka matulungan mo si Ryan sa negosyo niya ngayon na magkakaroon ka na ng mas maraming oras." Kailangan kong pigilin ang sarili ko upang hindi sumabog. Sa halip, ngumiti na lang ako at sinabi, "Sige po, Dad." Ang hindi nila alam ay hindi ako lilipat para tulungan si Ryan o manatili malapit sa bahay. Nakahanap na ako ng isang maliit na opisina sa ibang estado, malayo enough na hindi nila ako pwedeng bisitahin nang hindi inaasahan. Hindi ito mamahalin, isang kwarto na may piling na wallpaper at isang maingay na upuan, pero akin iyon. Pinirmahan ko ang lease isang araw pagkatapos ng graduation. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong malaya. Ang pag-set up ng opisina ko ay isa sa mga pinakamaligaya kong sandali. Naglaan ako ng mga araw sa pag-aayos ng mga kasangkapan, pag-set up ng computer, at pag-organisa ng inventory. Mahirap na trabaho, at may mga pagkakataong nagduda ako sa sarili ko. Pero mahal ko ang bawat segundo nito. Isa sa mga unang ginawa ko, pagkatapos lumipat, ay pinalawak ko ang line-up ng produkto ko. Nag-introduce ako ng personalized na notebooks at planners na naging malaking hit. Nagsimula rin akong mag-alok ng mga custom designs para sa bulk orders. Halimbawa, mga corporate gifts o wedding favors. Ang negosyo ay lumago ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
Sa loob ng 1 taon, kumikita na ako ng sapat upang makapag-hire ng part-time na assistant na tutulong sa packing at shipping. Sa pangalawang taon, nakapag-upgrade na ako sa mas malaking opisina at nag-hire ng 2 karagdagang team members. Samantala, akala pa rin ng mga magulang ko ay nagtatrabaho lang ako ng side job at paminsan-minsan ay tumutulong kay Ryan. Hindi nila ako tinanong ng mga detalye at hindi ko sila binigyan ng mga sagot. Halos nakakatawa kung gaano kaliit ang pakialam nila sa aktwal kong ginagawa. Si Ryan, sa kabilang banda, ay nahirapan palalo. Ang negosyo niya ay lubusang bumagsak. Ang opisina na inupahan ng mga magulang ko para sa kanya ay madalas walang laman at ang website niya ay hindi na-update sa loob ng mga buwan. Sinubukan pa rin ng tatay ko na suportahan siya. Nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Ito'y mga growing pains lang." Pero pati siya ay nagsisimula ng magsawa. Nang pumasok ako sa 3 taon ko sa negosyo, kumikita na ako ng higit pa sa iniisip kong posible. Mayroon akong maraming pinagkukunan ng kita, isang loyal na customer base, at pati na rin ilang partnerships sa mga lokal na retailers. Hindi lang ako naramdaman na matagumpay, naramdaman ko ring vindicated. Lahat ng mga tao ng pagiging hindi pinapansin at binabalewala ay humantong sa moment na ito. Inilagay ng mga magulang ko lahat ng kanilang tiwala kay Ryan at pinabayaan siya. Samantalang ako lang mag-isa, nagtatag ng isang bagay mula sa wala. Pero ang nakakatawa, hindi pa rin nila ito napansin. Pag-uwi ko sa bahay para sa isang holiday dinner, laging tanong ng tatay ko, "Ethan, kailan ka ba magiging seryoso sa karera mo?" Gusto kong tumawa sa mukha niya. Pero imbes, sinabi ko na lang, "Nagtatrabaho po ako rito, Dad." At iyon na. Ang hindi nila alam, hindi lang ako nagtatrabaho, ako ay namumuhay ng magaan. Isang umaga habang nag-i-scroll ako sa mga email at nagpaplano ng susunod kong product launch, nag-buzz ang phone ko. Hindi ko karaniwang sinasagot ang tawag mula sa mga hindi kilalang numero, pero may kakaibang pakiramdam ako, kaya sinagot ko. "Hey Ethan, si Dad ito." Nag-freeze ako ng sandali. Hindi madalas tumawag sa akin si Dad. Halos hindi nga siya tumatawag, maliban na lang kung may pabor siyang kailangan. Umusog ako sa aking upuan at sinabi, "Hey Dad, ano nang meron?" May awkward na pause bago siya nagsimulang magsalita. "Tungkol kay Ryan. May bago na naman siyang business idea. At kami ng buong pamilya ay magtutulungan upang matulungan siya magsimula muli. Talaga niyang gustong magtagumpay this time." Naramdaman ko ang pag-ikot ng tiyan ko. Hindi ito galit, kundi disappointment. Parang yung pamilyar na bigat na dala ko mula pa pagkabata. "Sige," sabi ko, medyo maingat, naghihintay sa susunod na tanong. "Well," patuloy ni Dad, "naisip namin na magandang kung makauwi ka para sa family meeting, para mag-brainstorm at matulungan si Ryan na makapagsimula." At narito na, ang tunay na dahilan ng tawag. Tumawa ako. Hindi ko napigilan. "Gusto mo akong tumulong kay Ryan sa isa na namang business idea? Huwag ka magbiro, Ethan. Marami siyang natutunan mula sa nakaraang hindi umangat. At ang pamilya ay dapat magtulungan sa mga ganitong oras." Umusog ako ng kaunti at sinandig ang braso ko sa mesa. "Dad, with all due respect, bakit ko gagawin iyon? Hindi mo man lang ako tinanong ng tulong dati." Si Dad ay huminga ng malalim at para bang narinig ko siyang pinapahid ang mga sentido niya habang nagsasalita sa telepono. "Ethan, hindi lang ito tungkol kay Ryan. Tungkol ito sa reputasyon ng pamilya." Nagsimula nang magsalita ang mga tao. "Alam mo, tinatanong nila kung bakit hindi kayang magtagumpay ni Ryan. Kung magsasama-sama kami, matutulungan namin siyang ayusin ang lahat at patunayan sa kanila na tama kami." Dito ko naisip, hindi ito tungkol sa pamilya. Hindi ito tungkol kay Ryan.
Ito ay tungkol lang sa hitsura, gaya ng dati. Hindi gusto ng mga magulang ko na tulungan si Ryan dahil naniniwala sila sa kanya. Ayaw lang nilang magmukhang masama sa harap ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay. Pasensya na, Dad, sabi ko. Tinatangkang panatilihin ang kalmado ng boses ko. May sarili akong negosyo na kailangan ko asikasuhin. Wala akong oras para maging cheerleader ni Ryan. Diyan na nagsimula ang guilt trip. Nagsalita si Dad tungkol sa mga sakripisyo nila para sa amin, kung gaano kahirap magpalaki ng dalawang lalaki, at kung paano dapat ako magpasalamat sa lahat ng kanilang ginawa. Tumahimik ako, hinayaan siyang magrambol. Nang sa wakas ay nauubos siya, sinabi ko, "Hindi ako uuwi, Dad. Marami akong kailangan tapusin." Tumahimik ang linya at pagkatapos ay sinabi niya, "Kung hindi ka uuwi, titigil kami sa pagsuporta sa iyo." Para akong natawa muli. "Dad, hindi ko na kailangan ng pera niyo sa mga nakaraang taon. Huwag mong gawing akala na tinutulungan niyo ako." Nagkaroon ng mahabang silence. "Anong ibig mong sabihin?" Nagtanim ako ng konting pettiness. "Ibig sabihin, may sarili na akong negosyo sa mga nakaraang taon. Mabuti ako, Dad. Kaya't hindi ako uuwi para tulungan si Ryan." Tumahimik siya ng matagal bago ibinaba ang telepono nang walang paalam. Akala ko iyon na ang katapusan. Pero syempre, hindi iyon ang huli. Kinabukasan, tumawag si Mom. "Ethan, anak, kailangan natin mag-usap." Malambing ang boses niya, parang may pagmamakaawa. Pero alam ko na hindi ako dapat maloko. "Anong kailangan mo, Mom?" Malalim siyang huminga. "Tungkol kay Ryan. Lately, sobrang stressed na siya at kami ni Tatay ay nag-aalala. Iniisip namin na makakatulong kung uuwi ka at suportahan siya. Kapatid mo siya, di ba?" Kinagat ko ang mga labi ko. "Mom, hindi ako uuwi. May sarili akong buhay, sarili kong negosyo. Hindi problema ko ang mga problema ni Ryan. Pero pamilya tayo." Umiiyak ang boses niya. "Hindi mo ba kami matutulungan?" Tumugon ako. "Ma'am, hindi ko iniwan ang pamilya. Kayo ang umiwas sa akin noon pa." Tumahimik siya at hindi ako nakakaramdam ng kahit kaunting simpatiya. Ilang taon ko nang hinahangad ang approval nila, ang pansin, at ang suporta. Ngayon na hindi ko na kailangan ang mga iyon, bigla na lang nila gustong maging ang perfect na anak. "Ethan," sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon, "gusto lang namin ang pinakamabuti para sa lahat. Hindi mo ba nakikita yon?" "Hindi, Mom," sabi ko ng firm. "Gusto niyo lang ang pinakamabuti para kay Ryan. Laging ganun." At tinapos ko ang tawag bago siya makasagot. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang tawag at mga voicemail mula sa tatay ko, nag-aakusa sa akin na makasarili at hindi marunong magpasalamat. Nagpadala ng mga mahabang text ang nanay ko tungkol sa kahalagahan ng pamilya at kung paano ko siya sinasaktan. Hindi ko sila pinansin. Pero may isang hindi inaasahang nangyari. Isa sa mga kaibigan ko mula high school ang tumawag at nagsabing tinatanong ni Dad tungkol sa akin. Ayon sa kanya, nagpunta si Dad sa lokal na kolehiyo na dapat ay tinatapos ko at tinangkang kunin ang mga record ko. Nang sabihin nila na hindi ako estudyante roon, talagang nagalit siya. Pwede ko lang imaginin ang itsura niya nang malaman niyang matagal na akong nagsisinungaling sa kanya. Ilang araw pagkatapos noon, tumawag si Dad. Sa pagkakataong ito, galit na galit siya. "Anong ginawa mo sa lahat ng perang ipinadala namin para sa tuition mo?" Hindi ko napigilan ang pagtawa. "Ginamit ko po yon para itaguyod ang negosyo ko, Dad. Salamat sa seed funding." "Nagsinungaling ka sa amin," sigaw niya. "Alam mo bang nakakahiya ito?" "Para kanino?" Balik ko. "Para sa'yo, Ethan. Dahil ayos lang naman ako." Sinubukan niyang turuan ako tungkol sa tiwala at respeto, pero pinutol ko siya.
Gusto mong pag-usapan ang tiwala? Nasaan yun nung kailangan ko ito? Noong nagsusumikap akong magtagumpay at hindi mo man lang ako pinansin. Inilagay niya ang telepono at nagalit ulit. Diyan na humantong ang lahat. Galit na galit ang mga magulang ko. Malamang si Ryan ay nagmumukmok at ako ay nakaupo lang dito. Pakiramdam ko'y malaya na. Akala ko titigil na ang kaguluhan matapos kong ibulalas ang katotohanan kay Dad tungkol sa negosyo ko at sa pagiging independyente ko. Pero nagkamali ako. Kung may nangyari man, lalong lumala ang sitwasyon. Ilang araw pagkatapos ng tawag, dumating si Ma'am sa opisina ko. Oo, dumating siya ng hindi inaasahan at hindi inimbita. Hapon na at tapos na akong mag-meeting, kasama ang isa sa mga kasamahan ko sa team nang pumasok ang receptionist at sinabi, Ethan, may babae po dito na naghahanap sa inyo. Sabi po niya, nanay niyo daw siya. Naghintay ako sandali. Hindi pa ako nakakita ng ganong klaseng interes mula sa nanay ko sa buhay ko. Kaya't ang makita siyang nasa harap ng opisina ko ay nakakapagtaka. Sinabi ko sa receptionist na papasukin siya, mostly dahil hindi ko gusto na magkasin siya sa lobby. Pumasok si Ma'am, nakatingin sa paligid na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ang ganda dito, sabi niya. Ang boses puno ng sorpresa. Salamat. Sagot ko ng flat. Hindi tinatago ang inis ko. Anong ginagawa mo dito, Ma'am? Si Ma'am ay huminga ng malalim. Parang lahat ng ito'y isang malaking abala para sa kanya. Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo ng personal. Iniiwasan mo ang mga tawag ko. At kami ni Tatay ay nag-aalala tungkol sa'yo. Bumangon ako sa aking upuan, inikross ang mga braso. Nag-aalala sa akin? Kailan pa? Huwag mong gawing ganon, Ethan, sabi niya. Ang tono ay nagbago sa pagiging matamis at pilit. Pamilya tayo. Minsan nag-aaway ang pamilya. Pero kailangan nating magtulungan. Naramdaman ko na nawawala na ang pasensya ko. Ito ba ang dahilan ng pagpunta mo rito? Para ako'y gulat-gulatin na umuwi at magpanggap na masaya tayong pamilya? Napanghina siya ng konti, pero mabilis siyang nag-recover. Hindi. Nandito ako dahil gusto naming ayusin ang lahat. Nag-usap kami ni Tatay at napagdesisyonan namin na baka nga sobra kami nakatutok kay Ryan nung mga nakaraang taon. Gusto naming magbayad sa'yo. Hindi ko siya pinaniwalaan. Magbabayad? Paano? Sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi nangyari ang huling 20 taon? Umiiwas ang mga mata niya? Hindi makatingin sa akin. Gusto lang namin suportahan ka, Ethan. Malinaw na nagtagumpay ka at proud kami sa'yo. Tumaas ang kilay ko. Proud. Hindi nyo nga alam kung anong ginagawa ko. Hanggang 1 linggo lang ang nakaraan. Hindi kayo nagmamalasakit nung kailangan ko kayo. At ngayon bigla kayong gustong maging supportive parents. Bakit? Dahil ba sa nabanggit na negosyo ni Ryan at kailangan nyo ng tulong? Uminit ang muka niya. Hindi iyon tama. Lagi naman kaming nagmamalasakit sa iyo. Tama na. Pinutol ko siya. Matalim ang boses. Huwag mong gawing iba ang kwento. Nandito ka kasi desperado kayo, hindi dahil nagmamalasakit kayo. Kaya bakit hindi mo na lang itigil ang pagpapanggap at sabihin kung ano talagang gusto nyo? Nag-hesitate siya. Naglalaro sa strap ng bag niya. Sa wakas, sinabi niya, medyo nahihirapan kami ni Tatay sa financial. Ang huling negosyo ni Ryan ay nagbigay sa amin ng labis na gastusin at umaasa kami na makakapagpahiram ka sa amin ng pera para makabangon. Tumawa ako ng mapait. Siyempre, palaging nauurong sa pera. Hindi lang ito tungkol sa pera. Mabilis niyang sagot. Gusto rin naming ayusin ang relasyon natin. Maaring ito'y bagong simula para sa ating lahat. Tiningnan ko siya. Sinusubukang alamin kung talagang pinaniniwalaan niya ang sinasabi niya o kung nagmamanipula lang siya. Binalewala niyo ako ng mga taon. Ngayon gusto niyo ng bagong simula
Dahil nalulugi kayo. Hindi ganito ang takbo ng buhay, ma'am. Hindi ako safety net nyo. Tumigas ang mukha niya. Ethan, kami pa rin ang mga magulang mo. Marami kaming ginawa para sa'yo. Hindi. Ginawa niyo ang lahat para kay Ryan. Sabat ko. Huwag mong gawing akala na naging supportive parents kayo kung hindi niyo man lang ako tinanong kung kumusta ako. Hindi ko kailangan ng mga iyon. Tumayo siya ng bigla. Ang upuan niya ay sumabit sa sahig. Makasarili ka? Sinabi niya. Pamilya pa rin tayo kahit na ayaw mo. At naging pamilya kayo, pero tinratong parang hindi ako umiiral. Sagot ko. Ngayon, kung okay lang, may trabaho pa akong kailangan tapusin. Lumabas siya nang walang isa pang salita, isinarado ang pinto. Akala ko tapos na. Pero syempre, hindi pa tapos ang mga magulang ko. Ilang araw pa ang lumipas, may isa na namang bisita. Si Ryan. Pumasok siya sa opisina ko, mukhang magulo, hindi nag-ahit, magulo at desperado. Halos hindi ko siya nakilala. Ethan? Sabi niya nang pumasok siya. Pwede ba tayong mag-usap? Saging ako, sumandal sa aking mesa. Anong kailangan mo, Ryan? Umupo siya ng mabigat. Pinapasok ang kamay sa kanyang buhok. Tingnan mo, bro. Alam ko na hindi maganda ang relasyon natin. Pero talagang kailangan ko ng tulong mo ngayon. Itinaas ko ang kilay ko. Kailangan mo ang tulong ko? Una ko itong maririnig. Tumigil siya, ngunit nagpatuloy. Nagkamali ako, okay? Akala ko kaya ko, pero hindi ko kaya. At ngayon, pinapalabas ng mama at papa na ako ang dahilan ng lahat ng problema nila. Sinasabi nilang ako ang dahilan kung bakit bumagsak ang negosyo. Ako ang dahilan kung bakit sila wala ng pera. Hindi ba't ikaw nga? Tanong ko ng direkta. Tumingin siya sa akin, may sakit sa mga mata niya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Akala ko kayang ipagmalaki nila ako. Pero ngayon, nilalait nila ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Inilagay ko ang mga kamay ko sa aking dibdib. Tinitingnan siya. Kaya ka pumunta sa akin dahil... Anong inaasahan mo? Na kaya kong ayusin ang lahat? Hindi ko alam. Aminin niya, basag ang boses. Kailangan ko lang ng tao na may makikinig sa akin. Pakiusap, Ethan. Shake ko ang ulo ko. May lakas ng loob ka pang ang lumapit sa akin pagkatapos ng lahat. Binubuli mo ako, Ryan. Tinatrato mo akong basura habang si mama at papa ang nagpalakpak sa'yo. At ngayon, gusto mong iligtas kita. Pasensya na, sabi niya ng tahimik. Bobo ako noon, hindi ko nakita kung gaano kita nasaktan. Huli na, sabi ko ng matatag. Tapos na ako, Ryan. Nagtayo ako ng buhay para sa sarili ko nang wala kayo. Hindi kita hahayaang hilahin pabalik sa kaguluhan na ikaw ang lumikha. Tumayo siya at tumagal sandali bago nagsalita. Siguro karapat-dapat ko ito, sabi niya. Pero para sa halaga nito, talagang pasensya na. Hindi ako nagsalita habang lumabas siya. Mula noon, wala akong narinig mula sa kanila. Tahimik ang cellphone ko at nakatutok ako sa aking negosyo at buhay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam ko ay ako na ang may kontrol. Akala ko tapos na lahat pagkatapos ng mga pagtuligsa ng mga magulang ko at ni Ryan na pilit akong pinilit tulungan sila. Akala ko makakalimutan ko na ang lahat ng kanilang drama at makaka-move on na ako. Ngunit tulad ng lagi, ang buhay ay may paraan ng pagpapakita ng huling curveball kapag hindi mo inaasahan. Isang buwan pagkatapos ng desperadong pagbisita ni Ryan, nakatanggap ako ng liham sa koreo. Hindi email, hindi text, isang tunay na liham. Hindi ko maalala kung kailan huling may nagsulat sa akin. Kaya't naging interesado akong buksan ito. Ang sulat ay may pirma na pamilyar mula kay mama. Mahabang liham ito, magulo, at honestly mahirap basahin sa ibang bahagi dahil sa mga mansya mula sa mga luha na malinaw na tumama sa papel. Nagsimula siya sa mga usual na linya kung paano niya at si Papa
ay miss na ako kung paano nila pinagsisisihan ang lahat ng nangyari at kung gaano nila ako kamahal. Ngunit pagkatapos, nagbago ang tono. Ayon sa kanya, lumalala ang sitwasyon sa bahay. Nawala na ang bahay nila na tinitirhan ng dekada. Ang mga magulang ko ay inutang lahat ng kanilang ari-arian upang punduhan ang mga negosyo ni Ryan. At nang bumagsak ang huling negosyo, hindi nila kayang bayaran ang mortgage. Napalayas sila ilang linggo na ang nakalipas at ngayon ay nakatira sa isang maliit na apartment sa labas ng bayan. Si Ryan, ang paboritong anak, ay tumakas. Kinuha ang natirang pera at tumira sa isang kaibigan sa ibang estado. Hindi sila sumasagot sa mga tawag at galit na galit si mama at papa. Isinulat ni mama na hindi niya kayang maniwala na iniwan sila ni Ryan matapos ang lahat ng kanilang ginawa para sa kanya. Talaga namang ironiko. Buong buhay nilang ginugol ang lahat para kay Ryan. Binigyan siya ng pagmamahal, suporta, at mga resources. Tapos iniwan sila ng magkaproblema. Samantalang ako, ang anak na tinanggal nila, ang hindi pinansin at itinuring na sensitibo o hindi ambisyoso, ang tanging natirang nakatayo. Nagtapos ang liham sa isang pakiusap. Niyakap ni mama na bumalik ako upang patawarin sila at tulungan silang buuin muli ang kanilang buhay. Sabi niya wala silang ibang matatakbuhan. Natutunan na nila ang kanilang leksyon at gusto nilang itama ang lahat. Inilagay ko ang liham at nanatili akong tahimik ng matagal. Parte ng akin gusto kong paniwalaan siya. Parte ng akin gusto kong maging mas malaking tao. Bumalik at subukang ayusin kung ano man ang natirang piraso ng aming pamilya. Ngunit naisip ko lahat ng mga tao ng paghihintay na sana magkaalam sila sa akin. Lahat ng mga kaarawan at holidays na ako ay laging nasa gilid lamang. Lahat ng pagkakataon na ipinaabot nila na si Ryan ang kanilang prioridad at ako lang ang background character sa kanilang magandang pamilya. Hindi ko kayang bumalik. Ilang linggo pagkatapos kong matanggap ang liham, narinig ko mula sa aking aunt, ang tanging kamag-anak na ako ay may konting ugnayan. Tumawag siya sa akin nang hindi inaasahan, ang boses niya ay mababa at may pag-aalangan. Ethan, hindi ko alam kung narinig mo, pero malaki ang problema ng mga magulang mo. Naintindihan ko, sagot ko, hindi na tinatago ang aking kawalang simpatya. Namiss nila ang bahay, nagpatuloy siya. Pero mas malala pa kaysa doon, si Mark, ang papa mo, may malaking argumento sa isa niyang lumang kliyente at nauwi sa isang kaso. Sinasuing sila para sa danyos at kung matalo sila, wala na silang matitira. Hinaplos ko ang aking mga templo. Anong gusto mong gawin ko? Nagdalawang isip siya. Hindi ko sinasabi na may utang na loob ka sa kanila, Ethan. Diyos ko, alam kong tinrato kanila ng masama, pero sila pa rin ang mga magulang mo. Gusto ko lang na malaman mo. Nagpasalamat ako sa kanya at pinatay ang telepono. Gabing iyon, hindi ko mapigilang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari. Ang mga magulang ko ay nagkamali, pero sa huli, tao pa rin sila. May pagkakamali, makasarili, at maikli ang pananaw, pero tao pa rin. Hindi ko sila ililigtas. Hindi ko ipupor ang aking pinaghirapang pera sa kanilang walang katapusang butas ng mga maling desisyon. Ngunit nagdesisyon ako na maaari kong ibigay sa kanila ang isang bagay, ang pagsasara. Tumawag ako kay mama kinabukasan. Sagot siya agad sa unang ring. Ang boses niya ay nanginginig at emosyonal. Ethan, ikaw ba yan? Ako to, sagot ko. Oh, salamat sa Diyos, bulong niya. Nagdarasal akong tawagan mo ako. Kamusta ka? Okay ka lang? Okay lang ako, sabi ko. Pinapanatili ang tono ko na neutral. Gusto ko lang makipag-usap. Nagsimula siyang umiyak.
Mga totoong iyak na gumugulo sa aking pakiramdam. Pagkalipas ng ilang sandali, nakapagsalita siya. Ethan, pasensya na sa lahat ng ginawa namin. Sa kung paano ka namin tinrato. Hindi mo deserved yon. Wala ni isa sa mga yon. Alam ko hindi ko deserve, sabi ko. At nagpapasalamat ako sa paghingi mo ng tawad. Pero hindi nito binabago ang nangyari. Humagulgol siya. Alam ko. Hindi ko lang alam kung paano ayusin ito. Hindi mo kayang ayusin ito, sabi ko ng diretsyo. Huli na para dyan. Pero matututo ka mula dito. Siguro balang araw magkakaroon tayo ng relasyon. Pero kailangan ng oras at tunay na pagsisikap mula sa iyo at kay tatay. Gagawin namin ang lahat ng kinakailangan. Sabi niya agad. Ipinapangako ko. Hindi ako sumagot agad. Alam ko na hindi dapat magtiwala agad sa mga pangako niya. Mag-ingat kayo, sabi ko sa wakas. Iyan lang ang masasabi ko ngayon. Nagkausap kami at pakiramdam ko ay may kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong ako na ang may kontrol sa relasyon ko sa pamilya ko. Hey Reddit, ako na naman. Alam ko sinabi ko na tapos na ako sa mga magulang ko at sa drama nila. Pero may paraan ang buhay na gawing mas komplikado ang mga bagay. Ilang buwan ko nang iniisip ang lahat at may narealize ako. Kahit gaano man nila ako nasaktan, sila pa rin ang mga magulang ko. Hindi ibig sabihin na agad ko silang pinatawad o nagpretend na hindi nangyari ang lahat. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi ko kayang makita silang nagsusumikap, walang matirhan, at nawawala ang pag-asa. Gusto ko man na manatiling malayo. Nagsimula nang magmukhang mali ang ideya na tuluyang lumayo. Kaya, pagkatapos ng matagal na internal na debate, nagdesisyon akong tumulong. Hindi para ayusin ang buhay nila, kundi para bigyan sila ng pagkakataon na ayusin ito. Isa lang ang pinagtibay ko sa sarili ko. Hindi ito tungkol sa pagiging bayani o pagpapakita ng punto. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga hangganan at paggawa ng tama. Ilang araw na ang nakaraan, nag-drive ako papunta sa maliit na apartment na inilipat ng mga magulang ko matapos nilang mawalan ng bahay. Hindi ko sila sinabihan na pupunta ako at hindi ko alam kung ano ang asahan. Nang kumatok ako sa pinto, ang nanay ko ang sumagot. Mukhang mas matanda siya kaysa sa huling beses kong nakita. Mas pagod. Lumaki ang mga mata niya nang makita ako. Ethan, bulong niya. Pumunta ka? Oo, sabi ko. Pumasok sa loob. Maliit, magulo, at malungkot ang apartment. Nasa sofa si tatay, nagmamasid ng mga papel. Tumingin siya nang marinig ang boses ko. Ethan, sabi niya ng matigas, tumayo. Anong ginagawa mo dito? Tiningnan ko sila at huminga ng malalim. Pumunta ako dahil iniisip ko ang lahat at nagdesisyon akong tumulong. Hindi dahil may utang ako sa inyo, kundi dahil gusto ko. Naguguluhan ang mukha ni tatay habang ang mga mata ni nanay ay napuno ng luha. Ethan, hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya. Hindi namin ito deserve. Tama ka? Sabi ko ng diretsyo. Hindi nyo deserve. Pero hindi iyon ang punto. Hindi ako narito para balikan ang nakaraan. Narito ako para bigyan kayo ng pagkakataong makabangon. Tumabi siya at humarap sa akin. Paano? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Tutulungan ko kayong bayaran ang mga agarang utang, renta, mga pangunahing bayarin, at iba pa. Pero pansamantala lang. Ipinaliwanag ko. At tutulungan ko kayong gumawa ng plano para makabangon. Pero iyan lang, ang natitira ay nasa inyo. Tumango silang dalawa, tahimik sa pagkabighani. Sa mga susunod na araw, nag-usap kami at tinulungan ko silang ayusin ang kanilang mga pananalapi. Mas masahol pa pala kaysa sa iniisip ko. Lulubog na sila sa utang sa credit card, overdue na mga bayarin, at ang fallout mula sa kaso ni tatay. Ang mga nabigong negosyo ni Ryan ay nag-iwan sa kanila ng walang anuman, kundi mga pangakong napako at mga hindi nabayarang utang.
Tinulungan ko silang gumawa ng budget, inayos ang ilang maliliit nilang utang, at nagbayad pa ng ilang mga kagyat na bayarin para manatiling may kuryente. Hindi madaling makita kung gaano sila kalubog, pero patuloy ko ring inaalala na ito ay pansamantalang pag-aayos. May ilang mga tense po na sandali. Siyempre, nahihirapan si tatay na lunukin ang pride niya at si nanay patuloy na humihingi ng tawad sa lahat. Sinabi ko sa kanya na okay lang ang mga tawad. Pero ang talagang kailangan ko ay para tanggapin nila ang responsibilidad nila para sa kanilang buhay sa hinaharap. Ito ang huling pagkakataon na gagawin ko ito. Sabi ko ng matigas. Pagkatapos nito mag-isa na kayo. Tumango sila at sa wakas, naniniwala akong naiintindihan nila. Ang pinakamahirap ay ang pagharap sa sariling emosyon ko. Bawat beses na binibigyan ko sila ng pera o tinutulungan silang ayusin ang problema, may parte sa akin na nagdududa kung ako ba'y tanga, kung hinahayaan ko lang na magamit ako ulit. Pero may isa pang parte sa akin na naramdaman kong nagtatapos na ang tao ng sakit at hinagpis. Ang pagtulong sa kanila ay hindi para ayusin ang nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa sarili ko na kaya kong mag-rise above doon. 1 linggo na ang nakalipas mula nang tumulong ako at sa ngayon ay mukhang umaabante na kami. Naghahanap na ng part-time job ang mga magulang ko at seryoso nilang tinutukan ang budgeting. Nag-set up pa ako ng online bill pay system para mas madali ang mga bayarin. Hindi ko sinasabing perpekto na ang lahat. Marami pang kasaysayan sa pagitan namin at matagal pa bago muling maibalik ang tiwala. Pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nararamdaman kong umaabante kami imbes na paikot-ikot lang. Nasa maingat na pag-asa ako, pero nananatili akong may hangganan. Kung bumalik sila sa mga dati nilang ugali, aalis ulit ako. Wala nang pag-aalinlangan. Pero sa ngayon, handa akong bigyan sila ng huling pagkakataon